Sa nakaraan nating kwento tuluyan ng nag-clear ng dungeon ang ating bida. Para makaipon ng Conqueror Points para makapag-upgrade ng dungeon. At sa kagustuhan nitong makakuha ng malaki nag-abang din siya sa Hunter Association. Baka sakaling makakuha siya ng magandang dungeon na makukuhanan nito ng points. Kaso may di naasahang individual na si Zhang Tungling nakatagpo niya at pinaliwanag na meron mga sekreto ang association na binibigay pala sa mga top guild ang mga maraming mga benefits na dungeon sa kanila. At niyaya nga nito ang ating bida para maging part ng Hall of Valor nilang guild para mas malaki. Ang makuha nito at pumayag nga ang ating bida at magkasama silang nagpunta sa headquarter ng Hall of Valor. At sa pagpunta ng ating bida rito may nakalaban ang ating bida para i-test ito dahil daw sa mababang level ng ating bida. At ayaw maniwala nitong kapitan na si Blake at pinalasap dito ang pagkatalo na malagim na nawasak ng ating bida ang legendary item nito. Sa kabilang banda pinakita naman ang mansion ng Dragon Guild na kay Liu Yi. At nandun din pala ang Vice President ng association na si Fujiwara Go na mukhang meron silang sekretong plano na gagawin. At about pala sa raid ng isang dungeon ang pinag-uusapan nila na hayaan na lang daw ni Liu Yi na ibigay sa iba ang isang dungeon. At nangingiti si Liu Yi na ang dungeon pala na pinag-uusapan nila ang Peak of Crest na sinabi ni Liu Yi na nung kaka-awaken daw siya nung sinubukan nitong ma-challenge ang dungeon na yun kaso muntik daw etong mamatay. At tinanong ng Vice bakit daw gustong-gusto pakialamanan nito ang mga yun at baka ang tinutukoy nito ang mga kasama ng atiang bida sa Hall of Valor o kaya ang ating bida. At ang inutukoy nito ang president ng Hall of Valor na si Cruz. Na habang pinapatay ni Liu Yi ang Yoshi nito sinasabi nito na si Cruz daw ang sobrang ambisyoso na kahit daw wala ang permission nito dati na makuha si Ryan pinayagan nitong isali daw si Ryan sa Hall of Valor at sobra daw galit nila kay Liu Yi daw. At nagalit na nga eto na wala daw siyang pake kung ano daw mangyari sa mga yun sa dungeon mas gusto daw nito nakakakita ng kasawian ng iba. Pinakita na nga sa isang banda ang ating bida na kasama ang iba pang member ng Hall of Valor na mukhang maglalakbay na sila sa dungeon, na meron silang panlaban sa lamig na kasuotan. At nasabi na nga ni Cruz na i-unlock daw nito ang seal ng dungeon kaya maghanda na daw sila. At mukhang nagugulat ang ating bida sa nasasaksihan nito. Pinakita naman ang kinagugulat ng ating bida yun pala ang entrance na nakasil pa na isang dungeon. Pinaliwanag naman ni Cruz ang nasasaksihan ng ating bida na para daw maiwasan ang mga halimaw daw na lumabas sa dungeon ay sinil daw itan ang association para di daw makagawa ng gulo sa mga tao. At dagdag pa nito pag iuunsil eto ay sobrang matagal daw at kakain talaga ng oras. Tinanong naman ng ating bida kung nasealed nila daw ang dungeon kailan pa daw na lumabas eto sa mundo ng mga tao. Habang may nilabas na kakaibang item etong si Cruz at sinasabi nito na 12 years ago pa daw na nakalaipas na unang sinubukan daw nilang ma-challenge ito pero nag-failed. Sila kaya napilitan daw silang sealed eto, at nakatingin lang ang ating bida sa ginagawa nito. Iniisip ng ating bida ang mga nangyayari 12 years ago yun daw yung panahon din daw na nawala ang mga Ice Elves ng biglaan. Tuluyan nang ang na-unseal ang dungeon at naghahanda na silang pumasok sa loob. Humarap naman sila sa iba pa nilang kasamahan bago pumasok sa loob at nasabi ng president ng Hall of Valor na eto na daw ang pinakahihintay nila na sila daw makaka-clear rito at sigaw pa ni Cruz. Na Hall of Valor ay magiging immortal na daw. At ganun din pinagsisigaw ng mga eto at nawerduhan naman ang ating bida. Nasabi nga nito na evil cult organization ba daw mga ito. At nagawa naman na nilang makapasok sa loob habang naglalakad sila wala pang ang nagsisilita at seryoso silang lahat. Pinakita naman sa kabilang banda na sobrang punong-puno ng mga nyebe ang buong paligid. Affected daw ng ating bida ang ganitong pangyayari sa ganitong dungeon nito na katulad eto sa labas din daw nagmalamig ang temperatura. At nasabi ng ating bida nung may pinuntahan daw etong isang lugar dati biglang may nawalang isang lugar na na-teleport daw eto sa iba na hindi mapaliwanag daw ng isang di pa matukoy na energy. Sumigaw naman si Cruz na wala daw sila sa bakasyon at isang epic dungeon daw etong pinasukan nila kaya laging handa raw dapat sila. Nasasabi naman ni Blake na madali lang daw nilang makle-clear etong dungeon na daw eto. Sa kabilang banda may nagsisisigaw na di pa malinaw na nilalang ang papunta sa kanila. At nagseryoso naman ang mukhang ni Cruz at alam nito na may paparating na.
At nagpakita na nga ito sa kanilang harapan isang malaking halimaw na galit na. Na ito pala ay ang 1,000-year ice ape na may level 70 race ay beast. Mabilis naman nakapwesto si Blake sa harapan at haharangan ang parating ng atake nitong halimaw. Nagawa naman ni Blake na masangga ang atake ng 1,000 ice ape. Nag-iwan nga ito ng hindi magandang impact sa halimaw. At nagyayabang na naman so Blake at wag daw mag-alala ang ating bida at kayang-kaya daw nitong masalag kahit ano raw at nasabi naman ng ating bida na pakipakinabang raw etong si Blake. At nagcast na din ng spell si Zhang Ling. At tuluyan nitong nabind ang 1,000 Ice Ape. Sabay pinasugod na nila ng iba pa nilang kasamahan sa nakataling 1,000 Ape. Nagawa naman nilang mapatay ito dahil sa kanilang pagtutulungan. Kaya may di maiwasang mga kasamahan nilang nagyayabang na ang dali raw ang mga ganitong gawain. At biglang sumigaw ang ating bida para balaan ang mga eto na wag na daw silang mag-usap-usap pa humanda raw sila at may parating. Meron naman di malaman na liwanag ang sobrang bilis na bumulusok sa kanila. Sobrang lakas nga ng ataking yun di na nagawang makailag ang ilang kasamahan nila at wasag ang ulo nito at tumagas pa sa isang kasamahan nila, at lubos na ginulat sila nito. At may isa naman nilalang ang nakagawang pigilan ang atake ng di malamang nilalang. Pinakita naman na si Cruz eto at saktong napigilan nito bago makadamage ulit sa ibang kasamahan nila. Kabado naman sila saan daw nang galing eto at pinaglalaruan daw sila nito. Nasabi naman ng ating bida na alam saan ang location na gumawa nito wag na daw nilang hanapin pa. Kung saan ang ataking yun sa itaas daw ng burol. Nasabi na nga ng ating bida habang seryoso na nga eto talagang merong ganitong kakayahan ang mga Ice Elves na skill sobrang accurate talaga daw mga ito. At gulat nga sila sa nasabi ng ating bida na sa itaas nang galing ang atake at ang layo raw nito at parang di daw totoo. At habang nakatingin ang ating bida sa location nito, biglang sinabi ni Cruz na sobrang galing daw ng ating bida at nagawa pa nitong maramdaman daw nito agad. At dinurog naman ni Cruz ang hawak nitong Ice Arrow. Kinagalit naman ni Cruz eto at sabi kay Blake bakit daw di ito nag-activate ng barrier. At humihingi na lang eto ng pasensya na kala daw niya na tapos na raw ang laban. Kaya nga nag-utos na si Cruz na maging alerto na sila sa lahat ng pagkakataon. Napalala nito wala sila sa nakasanayan nilang dungeon at nasa epic level dungeon daw sila. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ng president na si Cruz. At nasabi nga ni Cruz mukhang magsisimula na daw ang totoong labanan, at may nararamdaman daw etong masamang pakiramdam. Pinakita naman saan ang location ng mga umatake sa kanila. At eto na nga ang mga Ice Elves na handang-handa ng pumatay. Naalarma na nga ang lahat kaya di sila naghihiwalay-hiwalay habang naglalakad para hanapin ang pinunta nila sa loob ng dungeon. At pagkalapit nga ni Cruz sa ating bida nagtanong na nga ito kung alam daw ba ng ating bida kung sino itong kalaban nila, at sinagot naman ito na oo at naramdaman mo rin pala ika nito. At nasabi nga ni Cruz na nagtanong pa sa ating bida kung ano nga daw ba itong halimaw at sino naman daw ang halimaw na naninirahan sa taas ng mandok. Oo ika ng ating bida mukha daw meron silang iniiwasan. At naiisip ng ating bida na kung ang ruler daw dito ay ogres pero bakit wala raw phrase nila dito. At kabisado ng ating bida ang buong dungeon pala kasi nasabi nga nito kapag dinerecho daw nila ang kinakalagayan nila. Makakapunta daw sila sa Snow Elves Village. At nasigaw na nga ni Blake na nakikita na daw nito ang village kaya mag-ready na daw sila. Nakarating na nga sila sa village pero mapapansin natin na mukhang lumubog sa snow. At bakit nga daw tahimik dito eka ni Zhang Jing? Nasabi nga ng ating bida na kaya tahimik rito dahil abandona na raw. Kaya eka ng ating bida, tinuri nito ang isang bahay na nakalubog nga raw etong snow na matagal. Nangaraw itong abandonado. At nasabi ni Cruz na baka raw may nakatago sa ilalim, at nasabi nga nito na may plano raw ba ito. Naghiwalay-hiwalay nga sila at wag daw silang lumayo ng lubusan at mamili sila ng i-restore nila ang bahay. At may ginawang spell naman si Cruz at may binabalak gawin. At pinakawalan na nga nito ang hinanda nitong spell. Sa sobrang lakas nga ng kuryenteng nilabas nito at unti-unting nagagawa nitong matuno ang snow. Sobrang ang nagulat sila after mawala ang snow sa kinakatayuan nila meron silang nabungad na di nila inasahan. Ito nga ang bumungad sa kanila na walang buhay na mga nilalang na malagim ang sinapit.
Di nga syempre ito na Agnons dahil na frozen sila sa yellow. At di nga maipinta ang gulat ng ating bida at ganito pala ang nangyari, sino nga daw ang gagawa nito. Nasabi nga ni Cruz sa mga natamo daw ng mga ito malamang isang halimaw rin daw ang may gawa. Ina-analyze nga ng ating bida sino daw halimaw ang pwedeng makagawa na buong village ay ma-wipe out daw nila. Sa di kalayuan merong isang anino na nakaman man na pala sa kanila. Nabibigla si Zhang Jing sa mga nakikita nito at di ito makagalaw ng maayos. Isa palang halimaw ang isang anino kanina at sumugod ito sa likuran ni Zhang Jing nang walang kamalay-malay. Di nga natuloy atake nito, may isang bagay rin na tumama sa ulo nito. At si Blake pala ito na nagampanan nito ang pagiging tank ng party nila. Kaya tilapon nga itong halimaw. Kaya sabi nga ni Blake na babawi nga daw ito ngayon at di na daw mauulit pa ang nagawa nitong pagkakamali. Di lang pala ito nag-iisa, may kasama rin at ito rin pala ang Elite Predator na level 70 race ay Ogre. At nasabi ni Blake na ready na daw sila ng formation at laging alerto nga raw. At sumugod na rin ang mga kasama ng ating bida sa kinaroroonan ng halimaw. Sabi nga ng ating bida kay Cruz, di ba kikilos rin si Cruz? Ka naman ito, di pa daw ito kikilos, may iba daw gagawin ito. Nagawa naman ng isa na mapugutan ito ng ulo. Natanong naman ni Cruz sa ating bida bakit ito raw di daw gumalaw, perfect opportunity para mag-level daw ang ating bida pero di raw ito kumikilos. At nagpalusot na nga ang ating bida at alam naman natin di ito makakakuha ng experience point sa pagpatay ng halimaw, kaya nasabi nito na nag-iingat lang daw ang ating bida, if gusto raw niya pwede naman daw mamaya pero mag-o-observe muna raw ito at dinaman daw sila ma-wipe out agad. At di nga naniniwala si Cruz at baka raw ayaw lang ipakita ng ating bida ang mga kakayahan daw nito at dinaman ito mukhang natatakot. At sagot ng ating bida, nag-iingat lang daw talaga ito at gagalaw din naman siya pag alanganin na raw. Tiningnan lang ng ating bida ang isang patay na Elite Predator. At sabi ng ating bida based daw sa nakikita nito sa walang buhay na halimaw, bakit daw maraming trace ito ng pinahirapan daw ito, nakakapagtaka nga raw. At may collar daw ito, mukhang kinuha ito bilang alaga nga raw. Na corner nga nila ang naglilist na isang halimaw na nahihirapan sa mga kaharap nitong kasamahan ng ating bida. Sinugod naman ito ng isang hunter at sinisigaw pa nito na last one serve daw sa kanya. Aatakihin lang ganito sa ulo itong halimaw. At may napansin nga itong kakaiba sa halimaw. Bigla na lang sumabog ang halimaw at nagawa naman nitong makailag at atras sa pangyayari. Panibagong nilalang na naman ang lumitaw at nakapiring ito at may katanang sandata na kakaiba. At natuwa naman itong lalaki na saan na naman daw ito galing at exciting na daw ang nangyayari. Wala ngang ginagawa pang hakbang itong kara-rating na halimaw at nakangiti nga lang din. Sumigaw na nga si Cruz at may nararamdaman itong kakaiba na pinapa at ras nito ang isang hunter. Tumawa nga lang ito pero may isang kamay na dadampat rito. Si Blake pala yun at mag-a-activate ng barrier habang hinagis nito palikod ang kasama nito at nagulat pa nga sa pangyayari. Nag-slash na nga itong nilalang na nasa harap ni Blake. Kaso bakit nagawa nitong mahiwa ang shield ni Blake at matapyasan ang armor nito na sungay? Di lang pala shield ni Blake pati ang nasa likuran nito at malagim ang sinapit at nahati ang mga nadaanan ng slash. Kaya bakit daw di gumana ang barrier daw nito sa atake nito? At unti-unti na nga nito binabalik ang kakaiba nitong katana. Tuluyan na nga nitong naibalik ang sandata niya na parang walang nangyari at nasa ibang level nga itong nilalang na ito. Imbis na makaramdam ng takot ang ating bida, natutuwa pa ito na gusto nitong makuha itong nilalang daw na ito at mag-submit sa ating bida. Abangan tuluyan nang nakapasok sa loob ang ating bida, kaso sa pagpasok nila naligasan agad sila ng mga kasama, at tuluyan na rin nila nakapunta sa isang village ng mga abandonadong mga snow elves at meron silang nakaharap. Dito na ibang level ang lakas, at sa aabangan nga natin sa kwento tuluyan bang mapapasubmit ng ating bida itong snow elves at tuluyan din bang makukuha ng ating bida, at sa aabangan pa nga natin na nag-all out din si Cruz sa ice elves na ito pero nagagawa nitong mapantayan ng presidente ng Hall of Valor. At aabangan pa nga natin ang paggamit na naman ng ating bida ng kanyang tunay na lakas. Kaya naman kung gusto mo pang malaman ang mga susunod pa na kwento, maaari kang mag-like or mag-comments at palambing na rin ng subscribe.
At dapat naka-bell all para updated ka lag sa darating pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.